pag-usapan po natin isa-isa ang mga pangyayaring ito nitong nakaraang araw na tila nagpapapikon or hindi nagugustuhan ng kampo ng mga DDS. Sabi dito, ito kahapon lang po ito binalita, sabi House Leader files resolution urging NTC to suspend the operations of SMNI. Ayan, katatandaan po natin na ang Congress ay nag-file ng 2 resolusyon or 3 resolusyon kung hindi ako nagkakamali, no, na hinihimok ang gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Tapos ngayon naman, yung network na alam natin tinatangkilik ng mga supporter ni dating Pangulong Duterte ay tila nanganganib pong masuspinde ang operasyon. Kung hindi man, ay matanggalan po ng prangkisa. Ayan po, nag-file na po ng resolution. At sa palagay ko, sa dami ng mga congressmen, no, representative na kaalyado ni House Speaker Martin Romualdez na maaaring sumuporta sa resolution na yan, no, kapag yan po ay napag-usapan, baka po i-adapt nila yan at baka po yan ay ma-i-implement, no? Considering na si House Speaker Martin Romualdez po ang tinarget ng di umano'y disinformation or fake news na ikinalat sa SMNI, no? Ano pong pwedeng mangyari kapag nasuspend ang SMNI? Ang sinasabi ng mga tao, ng mga netizen, mawawala na ang red tagging at yung di umano'y pagpapakalat ng fake news ay maaari na ring matigil dahil sinasabi nga po ng Congress na fake news yung sinasabi ng SMNI or host ng SMNI na 1 billion mahigit ang travel expenses ng House Speaker. Sa iba pang balita, ito po ay nag-trending si dating Pangulong Duterte. Sabi dito ni Harry Roque, ex-President Duterte ready to face charges but only in Philippine courts. Pero, ito kahapon, ito yung nangyari, Duterte skips first hearing in grave threats case. Ito. So, nakita niyo po yung pagkakaiba? Sabi ni Harry Roque, at may mga nagsasabi, mga supporter ni dating Pangulong Duterte na handang harapin ng dating Pangulo ang korte kung ito ay within Philippine courts. Pero, kahapon, hindi po dumalo sa unang hearing ang dating Pangulo sa kasong isinumpa ni Franz Castro laban sa kanya. Ang alam kong dahilan kung bakit hindi siya naka-attend ay di umano'y hindi nito natanggap ang subpoena. Hindi ko alam kung excuse ba yan or totoo ba yan, pero yun po yung sabi nila. Naalala ko tuloy si Pinoy, sinasabi nila si Pinoy, sinampahan ng kaso. Pero lahat ng kasong isinampa kay Pinoy, hinarap niya. At lahat yon na-dismiss, binasura. Wala pong napatunayan at walang naging conviction si Pinoy. So, iyon, si Pinoy, walang nagsasabi na siya ay matapang, siya ay hindi aatras, hindi siya uurong. Pero, totoo naman na hinarap niya talaga. Ito naman po, si dating Pangulong Duterte, sabi ng mga supporter niya, matapang, kamay na bakal, hindi uurong sa Philippine court, Philippine court na nga lang Pero ito po, yung unang hearing para sa kasong isinampa sa kanya ni Franz Castro ay hindi po niya dinaluhan, Sabi, hindi daw po natanggap ang subpoena. So, hindi ko rin inaasahang mangyayari to. Sabi dito sa Inquirer, Vice President Sara Duterte criticizes President Ferdinand Marcos Jr. to pardon rebel groups. She also says the government's joint statement with the NDFP to resume peace talks is an agreement with the devil. Yan po. Nakikita natin na, ayun na, nagsisimula ng magkontrahan ang Vice Presidente at ang Presidente. At ito po, speaking of Inday Sara, pinasasagot na po, pinagpapaliwanag na po ng Supreme Court si VP Sara tungkol sa petisyon na isinampa na may kinalaman sa constitutionality ng 125 million confidential fund ng OVP. Ito pa, sabi dito sa SMNI ICC, malaya nang makapapasok sa bansa ayon sa Bureau of Immigration. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, wala silang natatanggap na direktiba na harangin sila sa paliparan. Ayun na. Yan po ay mga signs, paramdam na binubuksan na po ng kasalukuyang administrasyon ang bansa pagdating sa ICC, Yan po ay nakikita natin ikinagagalit ng mga supporter ng dating Pangulong Duterte at sila po ay napipikon sa mga ganyang balita. At yun nga pong sinasabing resolusyon ng House ay na-adapt na po. House panels adopt resolutions to cooperate with ICC's investigation into Duterte's blank war. Ayan. Inadapt na. Para po sa akin, nakikita ko na ito po yung mga pangitain na humihina po ang impluwensya at kapangyarihan ng dating Pangulong Duterte, Nakita natin na massive amount of their supporters ay lumipat kay BBM. Pati mga kaalyado, mga kapartido, lumipat sa ibang partido at nakita natin na lumipat sa partido ni Speaker Martin Romualdez.
nakikita natin na tila may dilema or problematic po ang political career ng kampo ni VP Sara ng mga Duterte. At kapag ito'y nagpatuloy hanggang 2025 or 2028, maaaring maapektuhan ang kanilang laban, no, sa politika pagdating ng mga susunod na eleksyon. Ano po masasabi niyo sa mga ibinahagi ko sa inyo? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.